Purihin po ang Panginoong Diyos sa gabing ito. And lahat po ng tumatayo dito is have a privilege na magbahagi ng salita ng Diyos. At isa po yan talaga sa magandang pinagpapatuloy po natin as a Christian. Amen? So, hindi ko na rin po patatagalin. Ito po yung pangungusap na binigay ng Diyos after 7 days devotion and meditation of the Word of God. Actually, yung team nito is, I doubt pa nung una kasi sabi ko ang ganyan. Binibigyan tayo minsan ng doubt ni Lord para mahayag yung kapangyarihan niya. Amen? So, ang team po na, ibibigay ko muna po yung team. How to build a strong faith foundation in Christ. Amen. So, nung na-recall ko yung faith na ay yung ano na yan, yung sa team. Sabi ko agad, hala Lord, bakit ito yung team? Sabi ko, kasi 'di ba in literal aspect dito po sa mundo, if want mong sumakses sa buhay, like for example, we have business, masarap makinig dun sa may talagang matagumpay ng mga business talaga. 15 years, so ang sarap sa kanilang entrepreneur pakinggan. Amen. And when it comes naman sa trabaho, kapag nakita nating matagal na tumanda na sa trabaho, so you are expecting na magulang na to, alam niya na yung pasikot-sikot ng trabaho, kaya masarap makinig. And that's why I ask God, Lord, bakit to naman yung binigay mo, how to build a strong faith foundation in Christ? Sabi ko, yung makikinig sa akin is yung mga edad nila, mas matanda sila sa aking mananampalataya, so I doubt. But again, the revelation of the Lord is, eto po, sabi sa salita niya, ni-remind niya sa akin na, kasi numbers po yung dinadoubt ko. And I remember the verse. Hindi po ako matandaan kung where the book found, pero matandaan po ako sa salita ng Diyos. And then I remember, oo nga pala kako, numbers din yung pinapatungkol, edad din yung pinapatungkol, na kung saan, yung nagpakain ng Panginoong Hesukristo, amen, sa mga tao, libo-libong mga tao, there's a lot of peoples din na nandoon, may matanda. Kung titingnan natin yung matanda, mas malawak ang pangunawa, pero pinili ng Diyos yung bata. And again, numbers na naman. So, hindi pa rin ako kumpiyansa. Again, revelation man, binigay na naman ni Lord. Sabi niya, numbers, sabi niya sa akin. Isa o dalawa, tatlo na nagkakatipon sa aking salita, nandun ako. Oh God! And another revelation, nung nag-share ako ng verse, yung verse of the day, yun po talaga yung tema ko. So, that's why I'm here. Again, yung title po is, How to Build a Strong Faith Foundation in Christ. From the word how, ibig sabihin po, may gagawin po tayo. Amen? That's why how, from the word question how, may gagawin po tayo. So sabi po rito, paano tayo magtatatag ng strong faith foundation? Then may kadugtong, in Christ. So kay Jesus lang po natin matatagpuan if gusto nating tumibay sa ating pananampalataya. And here is the revelation of the verses that God spoken to me. If you have a Bible, digital Bible or physical Bible, you can open Luke chapter 10 verses 38 to 42. So yung translation po na ginamit ko rito is dalawa, King James at yung magandang balita. Pero dahil mas mababaw po ang pagkakaunawa sa magandang balita, ito po yung sinasabi sa salita ng Diyos. 38, dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti. Ito'y hindi aalisin sa kanya. So ngayon pa lang, church, pinili na natin yung mabuting bagay. Amen? Which is yung piliin ng Panginoong Diyos. Amen? So di ko na po patatagalin. Ang first pointer po natin dito is, kung gusto po natin na magkaroon ng
a strong faith foundation in Christ. Number 1 po na dapat nating tandaan, a foundation free from distractions. So kung babalikan po natin yung first verses, sabi po dito, dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Maria. So I'm gonna ask church, have you still remember the first time that you are, yung tinanggap niyo ang Panginoong Diyos? Is it si Marta, na nung natanggap natin si Lord yung salvation, andun yung kagalakan, umiiyak ka pa, dumadapa ka pa sa sobrang, nung nalaman mo kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kasi this is yung tagpo po pumasok si Jesus sa tahanan ni Marta. And imagine, church, sabi sa salita ng Panginoong Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa puso. And kung i-describe dito at kung kasi talagang pinagbulayan ko po talaga siya. In-imagine ko, nandun ako, senaryo na yun kasi gusto ko maintindihan why Martha act like that way. So, di ba tayo church sa tahanan, pag may bisitang darating, di ba po, pinaghahandaan natin yan. We are excited. O ganito, same with visitations. Lalo na pag yung mga pastor bibisita, naghahanda po talaga kami. Kasi alam namin, hindi kami yung magbibigay sa kanila, kami yung tatanggap. Amen? And that's why I understand bakit ganun si Martha. Kasi si Jesus popular siya. Nagpapagaling siya yung talagang naririnig na sa nayon na siya yung may binibigay na salita ng Diyos patungkol sa paghahari ng Diyos sa kalangitan. And at the same time, nagpapagaling siya. So kung ikaw si Martha at Maria, magagalak ka din na mismong sa bahay mo papasok si Jesus. And again, what I remember this is, church, ang Panginoong Hesus pumapasok kapag yung puso natin is bukas and willing. And that's what Martha open that way, di ba po? Kaya yung galak niya na papasok si Jesus is, andun yung joinment niya. But church, gusto ko lang i-remind dito na sana, nung tinanggap po natin si Jesus, the first time na in love tayo kay Lord, sana ganun pa din hanggang ngayon. Kasi ito po yung papatungkulan ng pag-build natin ng foundation kay Jesus is still Martha the same at the end. So yun po yung papatungkulan ng verse natin. So let's go back for the foundation in free from distractions. So dito po minsan tayo sa buhay natin mananampalataya, tunay na sabi sa salita ng Diyos, I don't know where it was located in the book, but again sabi ng salita ng Diyos na parito ang kaaway upang magnakaw, sumira. Diba? Amen? At marami talagang distractions. Sa pamilya pa lang natin may gagamitin. It's either your family or your situation para hindi po tayo makasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Amen? But again, if you want to build the strong faith foundations in Christ, kailangan po tularan natin si Maria. Kasi siya, pagpasok ni Jesus, I'm just thinking po, kasi magkapatid to pwedeng ang senaryo rito, papalating pa lang si Jesus, nag-usap na sila na ganito ang gagawin natin. Kasi si Martha, sa mga sumunod na verses, nung napatalikod siya, na-distract siya, nakita niya yung gagawin niya. So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung ginagawa niya. But what I believe and what I really admire Maria is nung dumating na si Jesus, focus lang talaga siya. Parang wala na siyang nakikita. That's why pagpasok ni Jesus, sa paanan ni Jesus siya umupo. And that's a sign of talagang paggalang, pag-honor sa isang tao. Amen? At tunay na hindi niya lang talaga inupuan si Jesus. Talagang ano niya na sa paanan ni Jesus, ganun din describe. That's why if we want church to build a strong faith foundations in Christ, dapat po nakatuon tayo kay Jesus. Whatever the struggle, whatever we are facing, sabi sa salita ng Panginoong Diyos, is sa lahat ng oras, sitwasyon, purihin mo ang Panginoon. Amen? Hindi po sinabing pag masaya ka lang, pag pinagpapala ka lang, whatever the situation. Amen? So again, church, that's the first foundation. Sorry kung mabilis. Number 2 po, a foundation of intimacy over activity. So, ito na po yung moment na sa may verses na verse 40, sabi po dito sa verse 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at ang abalang-abala sa maraming bagay. So, meron din ako, tinatamaan din ako actually dito kasi yung sa a foundation of intimacy over activity, tunay naman na may mga obligation po tayo. Amen? And what I remember a testimony of our pastor, kasi
espiritista yung asawa niya. So, yung father of faith ko po yon. So, siya, nag-struggle siya, paano niya madadala yung family niya sa church. So, ang ginagawa niya, inuuna niya talaga yung Diyos. Inuuna niya yung gawain ng Diyos. Pag umuwi siya, hindi naman nabibless yung family kasi napapabayaan. So, ang ginawa ng pastor ko, binago niya. Parang ang ginawa niya, inuna muna niya yung family niya. But again, hindi naman nahahadlangan yung gawain ng Diyos. Inuna niya yung family niya, hindi niya muna pinabayaan. And then, dun na, up until now, naglilingkod na yung mga yung mga anak niya na ngayon binata at dalaga na. So what I'm trying to say is, a foundation of intimacy over activity, dito po tayo minsan nagkukulang. Even me, dito po tayo nagkukulang kasi we are distracted about the obligation that we have facing. Kasi for example lang po, ang business natin, ang trabaho na meron din kami, that's the source coming from the Lord that we are praying for. Amen? At ang trabaho din na yan ang source kung bakit tayo nakakatulong sa ministry, bakit tayo nakapag-tithes and offering. But the moment na mas priority na po natin yung work na bigay naman ng Lord, na mas kaya niyang ibigay, yung mas best doon sa natatakot ka kasi alam mo yun, baka maapektuhan yung finances nyo, ganyan po. Pero it reminds us na mas mag-focus tayo kay Lord muna. Kasi si Lord kasi yung intimacy eh. Siya po kasi yung magbibigay ng lahat ng yon. Siya yung magpo-provide ng meron tayo sa kasalukuyan. And that's what happened with Martha. Amen? So nung una, galak na galak siya, pero paglingon niya, dahil nga sa distractions, nakita niya yung gagawin niya, naging kampante siya. Andiyan lang naman si Jesus eh. Kaya tinuloy niya ng ginagawa niya. So church, dito mariremind tayo, why Jesus telling Martha, Martha 2 beses? Pwede namang, Martha, kasi God sees frustration na yung burden. Imagine church, ganun din tayo minsan. 'Di ba? Instead na ang paglapit natin sa Diyos is panalangin na may pasasalamat, pero dahil burden na, sobrang drain na tayo sa bigat, at ang inuuna nga natin is yung tawag at tinig ng mundo na sosobrahan tayo, is yung prayer na natin kay Lord, bakit ganito Lord? Naglilingkod naman ako sa'yo, bakit ganito yung epekto, bakit ganito yung nangyayari? Instead of, salamat Lord dahil may gayo. Kasi nga po, mali na tayo ng foundation na pinupuntahan at hindi ganun kalalim yung pag-build it ng pananampalataya natin. Amen? Kaya po dito mapapansin po natin na nire-remind tayo ng Lord. Like what Jesus did on Martha. Sabi niya po, Martha, Martha, nababalisa ka. Amen? Kaya tayo magugulat tayo, hala, kahapon lang may ganitong pagsubok and then another na naman, di ba? Isa rin kasing kaparaanan ng Diyos yun para tapikin or paluin tayo sa mga maling ginagawa natin. It's either ang Lord mag-speak sa'yo through His Word or God can use an instrument through pastors preaching. Pero if it reflects lang if we are willing to listen. Amen? Kaya yun po yung number 1 din. Dapat po, marunong tayong makinig din po sa tinig ng Diyos pag ang Diyos po ay nangungusap sa atin. So dito po sa senaryong to makikita naman natin nung lumapit na si Martha, nung talagang pasan niya na, talagang frustrated na siya. Then nakita niya si Maria na si Maria hindi siya tinutulungan. Instead of maayos niyang sabihin, anong sabi niya? Sabi niya dito sa last verse na parang sabi niya sa Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Although hindi naman ganun yung pag-deliver ni Martha, pero the way nabasahin natin may bigat. Amen? Samantalang si Maria, parang walang nangyayari sa kanya, focus lang siya kay Jesus kasi Jesus is peace. Jesus is love. Amen? At yun yung nararamdaman that time ni Maria. So again, kung gusto natin magkaroon ng matibay na pananampalataya, a foundation of intimacy over activity. And again, i-discern din po natin, that's why we have Holy Spirit that giving us a wisdom, discerning spirit, para po maunawaan natin na align pa ba ito sa pinagagawa ng Diyos? I know we pray to God. And yung prayer natin, hindi yan magkakaroon ng hindi yan magkakaroon ng katugunan without action. That's why habang pinag-pray natin, ginagawa natin ang action. If it's not aligned na sa kalooban ng Diyos at na talagang naapektuhan na yung personal devotion mo kay God, yung mga attending responsibility mo sa church, especially if you are a leaders or ministers ng iglesia at naisasantabi na po ito, that's the time
time na po para po ma-discern na natin na namamali na po tayo ng dinadaanan. Amen? And if you have a stronghold foundation in Christ, madidiscern po agad natin yon. May kabigatan. Mangungusap at mangungusap po ang Lord sa atin. Amen? Kahit pa kumikita ka ng dollars dyan, hindi ka na masaya because the Holy Spirit is nagigrieve ng word. Amen? I remember nung nasa work from home ako, pinag-pray ko yung job na yon. So talagang instant, work from home kasi may baby ako. At the same time, okay yung salary. Uy, kalooban na ng Lord to ako. Kasi nga, hindi naman nahalagan yung service. Nakaka-attend naman ako kasi that time may afternoon service pa po kayo. And then, hindi naman kasi biglang mag-change ng schedule eh. Same with Jesus. Mag-i-inform yan, magbababala. So, nung nalaman ko na mag-shift ng schedule, then parang nagpapahaging na mawawalan ng Sunday service, natakot na ako na, ay God, kako. Pero walang imposible if I pray, if I iluhod ko to Panginoon kasi you know how our finances talaga struggle. But again, I choose to be Maria, even though sobrang hirap po ng pinagdadaanan. But yun po kasi yung masaya. I cried. Kasi, yun yung masaya sa pagsunod sa Panginoon. I am proudly to say this, even ganito lang yung age namin. It's because if you are routed with the Word of God and you know the characteristics that God that you are serving, hindi ka po talaga magdadoubt. Hindi ka, yung wala ng pag-asang bagay, magkakaroon sa'yo ng pag-asa. Kaya mong tingnan nyo ng may pag-asa. Yung hindi nakaibig-ibig, mamahalin mo pa din eh. Because we are salamin na tayo ng Panginoong Diyos. Amen? At yun yung binabago sa atin araw-araw ng Diyos. Amen? So again, a foundation of intimacy over activity. So mas piliin po natin mag-devotion kay Lord. O mata na mga activity, praise be to God kasi ngayon lang ako naka-attend ng talagang thrice a week yung may prayer meet. Although di ako nakaka-attend. Prayer meeting, midweek, tas may Sunday. Kilig na kilig po ko talaga nung nalaman ko na, ewan ko, siguro not being hypocrite, pero sobra po talagang pag-ibig yung in love ko kay Lord. Mas mahal ko pa nga si Lord talaga kaysa kay Spencer. Kay Spencer, he is not perfect. If you're watching. Yeah, hindi yan perfect, but I know how I deal sa aming dalawa, tinitignan ko siya kung paano ako pinatatawad ng Diyos. Doon po ako bumabalik, paano nga ba ako minahal ng Lord? If nakikita ko yung kamalian sa Kanya, I go back to the Word. Bago ka magpuna, tingnan mo muna, baka may puwing kang malaki sa mata. Nasasaktan ako. Oo nga, no? Kasi minsan, laging tumatatak sa ating mga babae, we are right. Lagi tayong tama. Kung maganda yung explanation natin eh. Minsan kasi yung mga lalaki, pabugso-bugso, kaya parang tayong mga babae, maunawain tayo. Ang ganda i-deliver na parang tamang-tama tayo. But thanks to God, dahil may Lord ako. Kasi kung wala po ang Diyos, hindi ko po alam talaga baka ang gulo ng family na meron kami. So again, that's why I choose personal devotion to God, intimacy, kasi alam ko na kailangan ko ang Diyos sa buhay ko araw-araw. Amen. So last na po tayo, ang bilis. Choosing the one thing needful. Amen. So again, ito po yung last verse natin para magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Piliin po natin yung yung pinakamahalaga, and that's what Jesus said. Sa last verse, sabi po ni Jesus, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Nung pinagbubulayan ko po ito, I'm just basing sa what we call this, material and eternal. Kapag material things po kasi napakadaling nakaway ng kaaway. Sabi ng kaaway, andito siya again para manira, magnakaw at sumira. If we have relying sa sorry if I mention business, wala po akong intention. But again, if we're relying sa business, sa trabaho, na meron tayo, kayang-kaya yan, kisap mata mawala. Like Spencer, nagkakasakit siya, so naapektuhan yung finances, if we're gonna rely doon. At yun yung sabi ni Lord eh, kayang-kaya yun, kunin dito sa mundo kasi napaparam naman lahat dito sa mundo. Pero dito, yung pinili ni Maria is yung hindi mawawala sa kanya, which is internal relationship with God. Kasi po, imagine pag nagpipray tayo, church, yung pinag-pray natin kay Lord is yung bagay na wala tayo. Amen? Kasi kaya ka nga lalapit kasi may hihilingin ka. Pero nung nagninilay ako,
yung parang revelation sa akin ng Lord. Oo nga no, kakong ganyan. Kapag nagpipray tayo ng bagay na mga wala sa atin, which is material thing, ang tagal bago dumating. Pero kapag kayong bagay na meron tayo, which is the Holy Spirit, like you are praying na, Lord, give me wisdom, para naman sa asawa ko, ganito siya. Lord, give me love, para naman mas maintindihan niya. On the spot yun eh. If you are declared na talagang, Lord, tulungan mo ako kasi magdidil ako ng gito. On the spot, ewan ko po kung sa akin lang, on the spot ko po yung nararanasan. It's just because we have the Holy Spirit na kailangan lang po talagang pakainin natin, busugin natin. And again, wag po tayong makampante na we're attending midweek service, prayer meeting, Sunday service. What about po yung personal devotion natin pag tayo na lang sa kwarto? Amen? Yan po talaga yung pinakamas kailangan po nating atibayan na foundation natin kasi napakadaling magpuri kapag kakasama mo yung mananampalataya natin kasi nagpapalakasan nga po tayo, amen? Pero paano kung wala na po sila? Paano kung wala nang nangangamusta sa'yo? That's the time na yung mga word ni Lord na napapakinggan natin, that's the time po na gagamitin natin. That's why there's someone, pastors, yung may mga puso talaga to share the word of God, para po yun sa atin, para po yun gagamitin po natin. Kaya nga, church, sabi sa salita ng Diyos, I don't know where it was located, sabi po doon na ang matalinong nagtatayo ng fundasyon sa bato ay hindi ganun kadaling parang magigiba. Amen? Kasi nga, ganun katibay yung faith niya kay Jesus. Amen? Kaya, yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos. Kasi nga po, masasabi ko naman po sa kahit po, again, bata pa kami ni Spencer, yung desire po talaga namin na mas lumalim sa Panginoon, araw-araw po yan. Araw-araw. Hindi pa nga po kontento yung pagbabasa mo sa salita ng Diyos, pagba-Bible reading mo, kasi everyday nagkakasala ka. Everyday there's a changes na ginagawa ng Panginoong Diyos. If you're not align with the Word of God, and if magiging kampante ka like Martha did, na andyan naman si Jesus, dito muna ako, gagawin ka muna yan. So, church, andyan lang din ang kaaway, nakabantay yan. If may mga door and window na open, pwedeng pasukin niya ng kaaway if di po tayo mapagbantay. And just to share lang po bago po ako magtapos, to encourage lang din po, siguro yun nga po, sa patuloy kong pagbabasa, pag nanais. Kasi may 3M goal ako kay Lord eh. Share ko lang, when I was unbeliever, kasi sa province po namin, yung 3M, alam niyo po ba yun? Yung matandang, mayaman, madaling. Sorry, sa province kasi namin yan. When I was, again, unbeliever. But again, as I accept Jesus as my Lord and Savior, yung 3M na yun, napalitan. Amen? Ang ganda kasi, yung M niya, ay unang M is malakaran ng kanyang kabanalan, maunawaan ng kanyang kalooban, and mas makilala pa siya ng lubusan. Every time I say this to God, in love talaga ako. And nakikita niyo naman po yan. Amen? So again, church, if we want to build a strong foundation in Christ, tinuturo na po to, lahat ng mga pastor, nakasalita ni Lord po lahat. At tunay po na pag binuksan niyo po yung salita ng Diyos, andyan po, paano ka maging mabuting asawang babae, maging mabuting asawang lalaki, paano mo papangalagaan yung anak mo, andun na po talaga lahat. So minsan, sa atin lang talaga yung pagkukulang. We don't have any time to open the Bible because we know we have God. But again, if we want to build a strong foundation in Christ, may gagawin po tayo. Amen? So, yun lang po sa gabing ito. At alam ko, meron pong isa-summarize ang ating mahal na pastor. Salamat, Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Amen. So, hindi natin kasi usually ngayon, sa mga panahon ngayon, dahil nga sa hirap ng buhay, para bang nawawalan tayo ngayon ng time to strengthen our faith. Yung palakasin yung ating pananampalataya. Usually, ginagawa natin ngayon, pinapalakas natin yung ating financial, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi feeling natin, kapag tayo po ay financially stable, kapag okay yung financial mo, so parang safe ka na. Tama ba? Yun yung kaisipan natin na dito nagmumula din somehow yung ating kagalakan. Na parang kapag may pera kami, kompleto yung pagkain nariyan lang, puno yung palabigasan, di ba? Parang safe ka. Na ano man ang darating ngayon, okay lang. Pero hindi po ganun eh. Isang bagay na dapat nating laging tignan is lagi nating palakasin, patatagin ng ating pananampalataya. Huwag nating kakalimutan yon.
No? Huwag natin kakalimutan 'yon. Kasi it is a command from God. Sabi niya sa 2 Peter, punta tayo, chapter 3. Anong sabi niya doon? Verse 18. But grow in the grace of God. Ang sabi niya sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Amen. 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 Ako ba yung nagutos niyan? Hindi. Sino yung may gustong lumalim tayo sa pananampalataya? Si Lord yon. Hindi na si pastor ang may gusto nun. Si Lord, pinapasabi niya. And alam niyo po ba na wala tayong ginagawa para talagang lumalim tayo sa pananampalataya? Ang gusto natin yung lumalim tayo sa pagkaunawa sa ating trabaho, sa lahat ng ating ginagawa, apart, no? Malayo sa ating spiritual na pamumuhay. Pero ito ang sabi ng Panginoon, subalit lumago kayo sa biyaya at pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kailangan natin siyang mas makilala. Kasi the more na nakikilala natin siya, lumalalim yung ating pananampalataya. Kasi napakarami pa nating dapat ma-discover o malaman regarding sa ating Panginoong Yesus. Nakuha niyo po ba? At alam niyo po ba na ang bawat sitwasyon sa ating buhay ay nagiging dahilan para mas makilala natin ang ating Diyos. Kung meron kang pinagdaraanan, may problema ka, may pagsubok ka ngayon, yung bagay na yan ang gagamitin ng Diyos para mas makilala mo siya. At the more na nakikilala mo siya, dahil sa sitwasyon na meron ka, tumitibay ka, tumatatag ka, lalo kang nagtitiwala sa Kanya. May karamdaman ka. Doon mo nakikilala si Lord na nagpapagaling siya. Paano mo sasabihin nagpapagaling si Lord hindi ka naman nakaranas sa kagalingan sa Kanya? Paano mo masasabing si Lord na nagbibigay kung di ka naman kailanman nawalan? Tama ba? Hello? Kaya nga sa buhay ng ating Panginoong Hesus, marami nakakilala sa Kanya na sabi, siya si Juan Bautista, siya si Elijah, siya yung propeta, and so on and so on. Kasi yung manifestasyon ng mga propeta, ni Elijah, ni John the Baptist, o kung sino pa mang ibang mga tao, si Jeremias, nakita kay Jesus yon. Nagmanifest sa Kanya. No, nakita sa Kanya yon. Yung mga bagay na yon. Kaya nga, nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus because meron silang nakita sa ating Panginoong Yesus. Nakuha niyo po ba? They experience also, hindi lang nila nakita, pero they themselves, sila mismo, na-experience nila. Kaya yung mga tao na nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, and then suddenly, kinatagpo sila ng Panginoon, doon nila nakilala ang Diyos, doon sila nakakilala sa Diyos, talagang mas lalo silang na-in love sa ating Panginoon. Nakuha? Kaya nga sabi ng Bible, maging mapagpasalamat tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Bagaman sinasabi natin na parang extraordinary to, parang hindi dapat. No? Pero ang Diyos, ang sabi niya, gusto lang niya na makilala natin siya sa kung ano yung pagkakakilala natin sa Kanya ngayon. O yung pagkakakilala natin sa Kanya, eto lang, gusto niya, mas malalim yung pagkakakilala niya natin sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Tingnan natin dito sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Basahin natin. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Punta tayo. Sabi niya, kaya't kung paanong tinanggap ninyo ikaw yun, tama? Tinanggap mo si Jesus. Ang sabi niya, sinasabi sa atin, kung paano mong tinanggap si Jesus. Anong sabi? Si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Sabi mo, kailangan nakikita sa akin. Sabi mo, kailangan nakikita sa akin. Ayun, nakikita nga ba? Nakikita ba si Jesus sa inyo every day? Sa trabaho mo nakikita si Jesus? Ng pamilya mo nakikita ba si Jesus sa'yo? Hello? Kailangan nakikita. Sabi ng ating kapatid kanina, nagre-reflect dapat yan. Dapat pag nakita ka nila, hindi ka mukhang pera. Mukha ka si Jesus. Mukha kang Bible. Di ba lagi natin sinasabi, kailangan mukhang Bible ka, sabi mo sa katabi mo. Mukhang Bible ka ba yung katabi mo? O mukhang problemado? Mukhang gutom? Mukhang inaantok? Kailangan mukhang Bible yan. Tama ba yan? Kasi kapag nakikita mo, Bible yung nakikita niya sa'yo. Every time.
Alam nyo, yung katabi mo yan, yung bawat isa sa atin, ay nagiging source of strength ng ating faith. Isa ka sa pundasyon, sabihin mo. Imagine yun, isa ka pala sa pundasyon para tumatag yung pananampalataya ng katabi mo. Because of you, not just only because of God, but because of you, nakikita kasi nilang Diyos sa'yo, nakikita nila ang salita ng Diyos sa'yo, isinasapamuhay mo ang salita ng Diyos sa'yo, lumalakas sila. Nagiging kalakasan ka nga ba o kahinaan? Di ba, dapat kalakasan. Punta tayo ng 7. Ano itong sabi niya? Sabi niya, punta muli tayo 6 para dire-diretso basahin natin. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus ng Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakaugat. Rooted. Sabi mo, rooted. Ibig sabihin, nakaugat. Sa Kanya ka nakahawak, nakaangkla. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa hello. Kasi titibay ka sa pananampalataya kapag si Kristo sa Kanya ka nakaangkla. Hindi titibay ang pananampalataya mo kung sa church ka lang. Kung ang pinagmamalaki mo yung member ka ng isang napakalaking organisasyon, isang napakalaking church, kaya matatag ang aking faith. Hindi po totoo yun. Tumatatag ang pananampalataya natin because of Christ, not because of anything else. Dahil kay Kristo lang. Hindi dahil kay pastor nyo, kay Kristo. Nakuha nyo po ba? Hindi tatatag ang pananampalataya nyo sa akin. Kasi hindi nyo pwede gamitin yung pangalan ko kapag naroon kay Kristo. Or humarap tayo kay Kristo. Ay, kilala po namin si pastor, close kami. Ay, hindi po, wala pong bearing yun. Walang kwenta yun. Pero kailangan, nakatayo tayo, nagkaroon tayo ng ugat sa Kanya, at matibay sa pananampalataya. Gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, napakabuti ng ating Panginoon. No? Yung word ng ating kapatid kanina, yung word na intimacy. Yes, mahalagang activity sa church. Tama naman yun. That's true. But then again, yung intimacy kasi, yun ang isang bagay na talagang tumimo sa isip ko kanina, sa puso ko nung nag-share yung ating kapatid. Yung intimacy. Because the more connections we have in Christ, kapag mas marami tayong time sa Kanya, yung nakakonekta tayo sa Kanya, mas nakikilala mo siya. Are you there? Kasi si Jesus, ganun ang naging buhay niya. Yung intimacy niya sa Diyos Ama. Every time, madaling araw pa lang, nananalangin na siya, pumupunta siya sa bundok, umaakit siya doon, nananalangin siya mag-isa. So yung intimacy naroroon. At kapag nawala ng intimacy, alam niyo yung nangyayari? Intimidation. Lagi ka na lang na-intimidate. Uy, ba't siya mayaman na? Ba't siyang saya-saya niya? Lagi ka nang intimidate. Nakuha niyo ba yun? Sabi nga ng kapatid natin, yung insecurities, kasama yun. Irritable ka na, bahagi din yun. Bakit? Kasi wala na yung intimacy. Nakuha? Hello? So, kailangan naroon yung intimacy natin. But the problem nga, because gaya ni Martha, masyado tayong nag-aalala. We are too upset. Sabi nga, masyado tayong nagkakaroon ng anxiety. We care too much sa mga bagay-bagay dito sa paligid natin. Kahit yung hindi mo nga problema, pinoproblema mo eh. Di ba? Problema ng kapitbahay mo, pinoproblema mo. Tama ba? Hello? Sino dito? Actually, alam nyo, there are times wala naman talaga tayong problema eh. Ang pinoproblema natin yung ibang tao. Sister siya, kung titignan nyo yan, akala nyo, di ba? Wala naman talagang problema yan. Ang problema niya yung pamilya niya. Problema niya, kapitbahay niya. Anak ko niyo mo ba, church? Di ba? There are times wala naman talagang problema eh. Hello? Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, syempre, it affects our faith. Naapektuhan yung ating pananampalataya. And gusto mo ba na isipin yung mga bagay na gagawin mo o yung mga nasa paligid mo na hindi naman nakakatulong sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa last verse, sa verse 41 yata yun. No, ang sabi niya doon, na pinili niya yung pinaka mainam. Ibig sabihin pala, ang pinaka mainam ay yung makinig sa Word of God. Yung manahan tayo sa salita ng Diyos.
I'm not saying na hindi mainam yung magtrabaho, sabi nga ng kapatid natin kanina. Hindi naman ibig sabihin na hindi mainam yon. Pero sabi niya, meron pa kasing mas hihigit na mas mainam, mas maganda na gawin kaysa magmukmok. Amen? Kasi hindi naman natatapos yung trabaho sa bahay. Tama ba? Yung mga nanay dito, hindi naman natatapos yung trabaho sa bahay. Tama? Tama? Kaya hindi rin sila natatapos magdadaldal. Ba't di subukan? Wala silang gagawin sa bahay. Hindi sila nagugas, hindi sila naglalaban, nagsa-cellphone lang. Tahimik yan. Ba't di nyo tingnan? Pero kapag maraming hugasin yan, tapos nakita niya yung mga anak niya, nakataas lang yung paa, nagsa-cellphone, si tatay nag-iPad. Di ba? Naggagaganyan yan. Naggagaganyan. Di ba? Walang tigil yon. Parang sila si Marta. Hindi naman nagmamadali yung hugasin. Hindi naman niya sinabing, hugasan mo na ako. Hindi naman sinabi yun eh. Diba? Yung damit, ayaw nilang may damit dun. Gusto, lalabang kagad para daw wala silang lalaban. Pati nga, nakasuot pa sa akin, kinukuha na eh. Para laban lang eh. kung pwede lang na gano'n, kukunin na para wala nang, huwag na tayo magdamit. Di ba? Pwede mo namang iwanan yan eh. Tingnan niyo si Maria. Because she take time. She take time. O takes time to listen to the Word of God. To give time kay Jesus. Eh hindi siya nagdadakdak. Nakaupo lang siya. Tama? Eh si Marta, dire-diretso. Alam nyo, sa bahay nyo, maliit lang yung bahay nyo, pero di kayo naubusan ng gawain bahay eh. Paglingon mo doon, wawalisan. Pagtingin mo, hugasin. Pagtingin mo doon, yung labahin. Tama? Ang dami eh. Tingin mo na doon, yung itutupi. Sa kabila, yung banyo. Ang dami. Ang dami. Nasa atin lang yan kung anong pipili natin on that very day. Tama ba yan, church? Ayan. Tapos sasabihin nyo, paano yun? Sige nga, pinili ko manalangin, wala kang kakainin. Paano yan? Uuwi yung tatay galing sa trabaho dahil pinili niyang makinig ng Word of God. Walang kakainin si tatay pag uwi. O huwag magagalit yung tatay. Dahil sasabihin lang ng nanay, sandali, pinakinggan ko kasi yung message nung last Wednesday. Nag-take time ako kay Lord. Eh kung Kristiyano naman yung lalaki, syempre, hindi naman magagalit yan. Tama ba yan? Kung Kristiyano yan. Kristiyano ba yung asawa mo? Tanong, Kristiyano ba yung asawa mo? Di ba? Kasi kung Kristiyano yan, maintindihan niya pag sinabi mong, Han, di ako nakapagluto ngayon. Bakit? I take time to listen to the Word of God. Di ba? Kung talagang Kristiyano yan. So, again, napakaganda ng message ni Lord. No? Bigyan natin ng time na tayo po'y magpalalim sa ating pananampalataya. Nakuha niyo po ba? Hello. So, yun ang isang dapat nating assignment. No? Magiging assignment na natin yan hanggang sa pinakahuli ng ating buhay. Hanggat hindi dumating si Jesus, magiging assignment na natin. Magiging bahagi na ngayon ng ating buhay yan. Amen po ba?